Diyos mo ang aming ilaw, sa landas ay tanglaw, hanggang kamte ng buhay, kami pangunahan. Kami ay pangunahan, o Haring marangal, sa larangan ng buhay, patnubay ay ikaw. Paghahanday kasihan, bigyang kalakasan, sa laot ng digmaan, ika'y aawitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po naming pinupuri, pinasasalamatan sa buong isang linggo na iyong pag-iingat sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa probisyon na patuloy mo pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa proteksyon na namin nararanasan, ano man ang aming ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming tinatanggap na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa aming mga gawain na iyong patuloy na kami iyong ginagabayan. Lord, ngayon pong umaga, amin po inilalapit sa iyo ang aming mga sarili. Kung meron man po kami, Panginoon, na nagawa na hindi nakalulugod sa iyong pangalan, ang aming mga mata, ang aming mga tainga, ang aming mga isip, ang aming mga puso. Patawad po, Panginoon. At ngayon pong umaga, amin po inilalapit sa iyo ang aming liturhiya. Mula sa simula, kami po ay iyong pangunahan, Panginoon. Kayo hindi po ang magdadala sa amin ng mensahe sa umagang ito. Ng iyong mga salita, puspusin mo po, Panginoon, ang aming pastor na siyang magbibigay at maghahatid ng iyong mga salita. Ito hindi lamang po, Panginoon, aming marinig, kundi maisabuhay namin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay lagi nandiriyan. At kami po ay lagi mong binabantayan sa aming mga ginagawa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tutong awit. Okay, tayo naman po ay pangunahan sa pag-awit ang mga papuri mula sa prayer and praise team. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Morning po. Kawayan nga po natin yung ating mga kapatiran. Yan. Parang marami pa pong mga wala. Ano po? So panalangin po natin na sila ay makapunta po rito ng ligtas at maayos po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Malakas na palakpak. Yan. May kasamang hiyaw pa, ano po. God is good. All the time. And all the time, God is good. Sabi nga po, sa umagang ito, ibigay po natin yung pinakamataas na pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo lumapit sa kanyang banal na trono na may kagalakan sa ating mga puso. Yan. Ngitian po natin yung ating mga kapatiran. Yun, di ba? Yan. Handa na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Tayo ay lumapit at pumasok sa harapan ng templo ng Panginoon na may kagalakan sa ating mga puso. Okay, gandang pagmasdan na tayo sama-sama nagpupuri sa Panginoon, di ba? Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanman.
kay gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan paman. Okay, gandang pagmasdan. Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan, Pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan. At doon ay nagpupuri. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan. At sama-samang nagpupuri. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan paman. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas, Diyos, sumasamba sa'yo. karapat dapat Dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba. Samba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, at minsan pa po natin purihin ang Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri. Kataas-taas ang Diyos, kami Nagpupuri ibigay po sa'yo. natin ang pinakamataas na pagpupuri sa Panginoon. Kataas ang Diyos kami. Sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas o dakila siya, Panginoon. Dakila siya. Dakila siya. Let us say, dakila ka. Dakila siya. Let us out. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Tunay po na ang Panginoon natin ay dakila at makapangyarihan. Amen? Amen. Ang Panginoon ay pag-ibig. Opo, ang Panginoon ay mapagpatawad. Amen? So, ano man po yung mga bagay na ating nararanasan, tayo nagkakasala, pinapatawad tayo ng Panginoon. Kung tayo may mga karamdaman, pagagalingin tayo ng Panginoon. Kung tayo may kalungkutan at problema, ang pag-asa po natin ay nasa Panginoon. Araw-araw po ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tunay po na ang pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Kataas
Pabilisan pa po nating awitan ng ating Panginoon. Pag-ibig mo ay hindi nagmamahal. Sabihin nga po natin to sa ating Panginoon sa kanyang harapan. Ang awa Let us sing praises to our God. walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y dakila. Tapat ka't dakila. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, Walang hanggan. katapatan Katapatan. sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka, sabihin natin sa Panginoon, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa itataas ang aming tinig, Tataas ang aming tinig. itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, Kalwalhatian ngayon at magpakailan. Let us say, Jesus, sa'yo ang karangalan. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailan. Let us shout, Jesus, sa'yo. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay na Diyos. Let us shout! kay walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig.
ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kaluwalhatian mo, kadakilaan mo. Let us sing. Kapangyarihan mo, kadakilaan mo, O Diyos. Panginoon, itinataas po namin ang iyong pangalan sa kalagitnaan ng iglesyang ito, sa aming mga buhay. Ikaw po, O Diyos, ang maitanghal. Narinig mo, Panginoon, ang aming mga papuring awit, lalong higit, Panginoon, ang aming puso na nag-uumapaw sa iyong kabutihan at kadakilaan. Panginoon, sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Maranasan ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Mapagtagumpay ka nawa, Panginoon, sa iglesyang ito, sa aming buhay, ngayon at magpakailanman. Sa iyo ang kapurihan, sa tangi at pinakamataas na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kay pagbasa ng teksto ng ating tagapagsalita ngayong umaga, ang ating Reverendo Benji A. Bringula. Dito po sa aklat ng Mateo, pangkat na 21, pangkat na 15, mga talatang 21 hanggang talatang 28. Ganito po ang sinasabi. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may dito mugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayang Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutaman ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na sa umagang ito ay ating pong pagbubulay-bulayan. Tugong awit. O kasulatang banal, galing sa kalangitan, sa iyo'y nalululan, katotohanan ng tunay, aral mo'y kaligtasan, naming makasalanan.
Para po sa ating dalangin pastoral, inahayaan po ang ating mga kapatid sa unahan at yung inyong pong mga kahilingan ay maipanalangin ng ating mga manggagawa. Lahat po na may kahilingan sa ating Panginoon, inangayan po sa harapan. Ang mga inawit natin kanina ay tunay pong nagsasabi sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan, na siya lamang ang tunay na Diyos. Ang Diyos na tumutugon, ang Diyos na nakakaalam ng lahat, na siya nating pinasasalamatan at sasambahin ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa magandang panahong binigay mo sa amin. Nakikita po namin at nararamdaman ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ikaw ang tunay na Diyos at wala nang iba. Ang ibang may binidyo, subalit hindi ikaw. Ikaw na rin ang nagsabing hindi iyon ang gusto mo sa iyong mga nilalang. Salamat sapagkat sa iglesyang ito, hindi namin inaangkin na kami lang ang may tapat at tunay na doktrina, pananampalataya sa iyo. Si Kristo rin ang nagsabi, He who is not against us is with us. Maraming mga relihiyon na ikaw ang iniaaral, katuwang namin sila sa pagpapakilalang ikaw ang Diyos na tunay na dapat naming sabahin. Ang mga kapatid namin sa harapan ay may mga kahilingan na tanging ikaw lang at sila ang nakakaalam nito. Maaring ang iba ay naipopost sa social media at nalalaman ng iba. Subalit marami sa kanila ang may lihim na kahilingan sa iyo. Sa paglapit nila sa harapan, inaangkin nila at pinaniniwalaang meron kang kapangyarihan na tugunan ang mga kahilingan ito. Sa pamamagitan ng aming iglesia, sa pangunguna ng aming mga manggagawa, Pastor Benji, Jack Grace, patuloy mo nawang palakasin ang aming pananampalataya. Gaya ng talatang binasa kanina ng aming pastor, hinahanap ng Diyos kung gaano kalaki ang inyong pananampalataya sa Kanya. Maaring maraming taon ang nagdaan na tayo ay sumasamba, nagsa-Sunday school, nag-BBBS, nagba-Bible study. Subalit ang itinatanong ng Diyos, ang hinahanap ng Diyos, gaano kalaki ang inyong pananampalataya sa Diyos. At kung gaano kalaki ang pananampalataya ang iniuukol niyo sa Diyos, ganon din kalaki ang Kanyang katugunan sa mga tunay na sa Kanya ay sumasampalataya at sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Nawa, ang inyong paglapit, ang inyong pagkilala sa tunay na Diyos ang maghatid sa inyo tungo sa malayo pang journey ng inyong buhay. Journey makapaglalapit sa inyo ng husto sa pagkilala sa ating Panginoon. Nawa ang inyong mga kahilingan, maaaring ito'y pinansyal, trabaho, problema sa pamilya. Panginoon, may mga kapatid kaming matagal nang hinihiling ang kagalingang pisikal. Hipuin mo po ng iyong makapangyarihang kamay ang kanilang lupang katawan. Yung kayang gawin ng doktor ay higit doon ang iyong magagawa. Kung merong mga imposible sa tao, walang imposible sa iyo. Ang kanilang pananampalataya ang magbibigay ng katugunan sa matagal na nilang hinihiling. Kaya't Panginoon, hipuin mo po ng iyong makapangyarihang kamay ang kanilang lupang katawan. Ano man ang kanilang kahilingan, tugunin mo ito, ipakilala mong ikaw ay tunay na Diyos na nagmamahal sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyang anak na si Jesus. Amen. Humayo kayong taglay, ang pag-asang ang Diyos ay tumutugon.
Makaupo na po ang kapulungan. Ngayon naman po ay ang kabalitaan na pangunahan po ng ating Predikador Sally Feliciano. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito mga pahayag, mga pasasalamat at mga pagbati. Una po ay nais po nating i-welcome ang ating mga kapatid. Ang kapatid na Jana Otor, pwede pong tumayo. Bata siya, ayun, nandun sa gawing kanan. Kasama po namin siya, kapitbahay namin. Welcome kay Ate Jana at kapatid na Jan Ian Cruz. Nasaan po ang ating kapatid? Nandiyan. Ang kapatid na Grace de Guzman. Asan po ang ating kapatid na Grace de Guzman? Pwede pong tumayo. Ayan. So, welcome po sa ating mga kapatid. Mamaya po, pagkatapos po ng ating pagsamba, ay atin po silang lapitan, atin po silang kamayan. Muli po natin pinapaalala, yung sa gawing kanan ko po, dyan malapit po sa conference room, iyan po ay nakalaan po, yung mga bangko na yan, ay para po sa ating mga junior worshipers. Para po pagdating nila, sila po ay may tsak na uupuan at hindi po sila lilisaw-lisaw. So lagi po natin pinapaalala yon na yan po ay para po sa ating mga kids, sa ating mga junior worshipers. Salamat po sa inyong pagtugon. Mamaya po, pagkatapos ng Sunday School, ay ating pong gaganapin ang Session 3 ng ating New Testament Survey sa pangunguna po ng ating pastor. Inaanyayahan po ang Lupong Pamunuan, ang Christian Education at ang Mission at sa mga iba pang kapatid na nagnanais na dumalo sa pag-aaral na ito. Maganda pong pag-aaral, kaya po magsama-sama po tayo, magkita-kita po tayo mamaya. Nagpapatuloy po ang regular Bible studies sa mga kapisanan ng bawat kapisanan, kaya po atin pong daluhan ang gawaing ito. Sa darating pong linggo, sa darating po Miyerkules, ang ating midweek service at panalanginan, 7:30 po ng gabi. Patuloy nating ipinag-aanyaya ang gawaing ito. Tayo po ay magkita-kita. Ganap na 7:30 ng gabi, ang ating pong speaker, ang ating Pastor Benji A. Bringula. Sa darating pong linggo ng kapisanang kabataan, ang ating pong tagapagsalita, ang Pastor Benji, patnugot, ang kapatid na Cassandra Yvette G. Manuel, mga tagalikom, kapatid na Charlotte Rodriguez at kapatid na Joanna Joy Feliciano, ang ating mangunguna sa Acolyte, ang kapatid na Yan at Ashley. Sa buong po ng Agosto, ang ating mga ushers, ang Predikador Grace, Predikador Richard at Predikador Eddie. Sa darating pong Sabado, ay gaganapin po ang Biyaheng Maynila ng mga kabataan, Youth Field Trip po, August 16. Mangyari po na kayo ay mag-register. Siguro po sa Google Drive, Google Link, siguro po bahala na po ang ating Ngayon daw po. Mag-register na po kayo para po malaan ng inyong pamunuan kung ano po yung pinakamainam para po sa gawaing ito. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Yan, kasi po mahirap po sa mga officers magplano kapag po tayo ay medyo nadidelay-delay. At sa linggo naman po ay gaganapin po ang District Zone Fellowship. Ito po ay by zone. Tayo po ay nasa Zone 1. Ito po ay gaganapin sa San Roque Yemelif Church na may registration po na 50 pesos. So ito po ay sa linggo. Tema po ay pagsibol. Narito pa po ang iba nating mga hindi ko na po isa-isahin. Ito po ay magkakaroon po ng gawain on August 23 sa Beulah Land Yemelif Church, ang Family Matters 4. Atin pong patuloy na isama sa panalangin ang gawain ito ng mga YA. Yugto, bawat panahon ay layon. Pinag-aanyaya din po at ipinapaalala sa mga kababaihan on August 24 ang gawain kababaihan long pack lunch
po ang ating pong facilitator, ang ating Ate Nenet Dalmasio. Patuloy po natin na ipinag-aanyaya ang kasalang Yemi Leaf. Ito po ay initiative po ng ating pastor, free wedding ceremony po for church member on August 30. Our church is offering a free wedding ceremony exclusively for our members who want to get married and receive God's blessings. PIP aims to support our members without the expenses as the church desires to help them build a strong union in marriage and family life. Ugnayan po kayo sa ating secretary. Okay, makipag-ugnayan po kayo. May binulong lang po saglit ang secretary. Makipag-ugnayan po kayo kay Ate Ivy. Kahit po kayo ay nag-aayos pa lang ng inyong mga requirements, ang kailangan nyo lang pong iprepara ay inyong marriage license. So, at saka po, maximum ng 3 pares ng ninong at ninang. Huwag nyo na pong intindihin yung handa. Ipaghahanda po kayo ng mga ninong at ninang nyo. Paghahanda po kayo at sa church po, tayo po ay magpe-prepare kahit papano. Kaya po kung inyong agam-agam, huwag nyo na pong intindihin nyo. Nakalagay nga po dito, di ba? Without the burden of expenses. Ang tangi lamang ninyo nga asikasuhin ang inyong marriage license. Pwede po ba nabigyan natin ng deadline? Hanggang sa linggo po, kayo po ay magsabi para po malaan din po ng ating pastor at ng team na bumubuo dito kung ano po yung mas mainam pong gawin para po sa ating Magsabi lamang po kayo. Ayan po, sa buwan po ng ang ating iba pang mga gawain. Happy birthday po sa ating mga kapatid na sumapit at sasapit sa kanilang kaarawan. Last August 8, kapatid na Paul Bernice Emeniano. Kahapon po ang Ate Beth Manuel na nasa US. Ngayon po ang kapatid na Leonila Miranda. Bukas ang kapatid na Shanti Hontura. At sa iba pong mga kapatid natin na may kaarawan na minsan po hindi natin nababati, mangyari lamang po na kayo po ay magpasa. Noon po natin, inuulit po natin ang paanyaya para sa kasalang Yemilip, atin pong samantalahin ang pagkakataong ito. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pratikador Sally Feliciano, sa mga kabalitaan at pasasalamat. Ngayon na po ay tunghayan natin ang tanging awit mula po sa Kapisanang Kababaihan.
Maraming salamat sa kapisanang kababaihan na pinagsama-sama mga tinig. Ngayon po ay ihanda natin ang ating mga sarili para sa pakikinig ng mensahe ng buhay at katotohanan na pangunahan tayo ng ating Reverendo Benji A. Bringula. Hello. Yeah. Thank you, Ate Cathy. Thank you, Tech People. Magandang umaga po, mga kapatid. Parang hindi kayo masaya. Di ba, dapat masaya tayo. Di ba? Bawat umaga na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin ay dapat nagbibigay ito ng kagalakan kasi nakakaranas pa tayo ng buhay na nagmumula sa Diyos. At kahit na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay at nakakaranas tayo ng mga pagluha sa buhay na ito. Alam niyo ba, ang ganda ng sinabi sa awit 56:8, hindi pa ako nakalagay sa mensahe, nag-intro pa lang ako ha. Sabi ron, iyong isinasaysay ang aking paglalagalag, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong sisidlan, hindi ba nasusulat iyon sa iyong aklat? Marami sa atin na marunong ngumiti. Ngumingiti tayo, pero sa likod ng ating mga ngiti ay may luha na hindi natin masabi. Ito yung mga luha ng kabiguan, luha ng pangungulila, luha ng pagod sa paglilingkod. At kasama na yung tanong ng mga luha, Panginoon, kailan po ba? Ang magat po ng ating mensahe sa umagang ito, yan. Kapag ang Diyos ay tila tahimik, kapag ang Diyos ay tila tahimik, babasahin ko muna po yung mga talata na ating pagbubulay-bulayan at dalahin ko po sa Panginoon na maging pagpapala po sa atin ang mga mensaheng ito. Palitan niya ata akong bumili ng laptop na bago Paparinig. Sa Mateo, pangkat na 15, mga talatang 21 hanggang 28. Ganito po ang sinasabi. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may dito mugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Sa ibang salin, ang gamit ay aso. Tinang pagtukoy sa hindi Hebreo o hindi Hudyo. Tayo ay kabilang doon sa tinatawag na mga hentil na tinatawag na aso nung kanilang kapanahunan. So, 27, tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit, ang mga tutaman o ang mga aso man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo at noon di gumaling ang kaniyang anak. Kapag ang Diyos ay tila tahimik,
Ayon po sa website ng Bible History, ito po ay isang mapa, Images and Archaeology. Ang layo po ng Capernaum sa Tiro ay nasa 35 kilometro. Samantalang ang layo ng Capernaum sa Sidon ay 50 kilometro. So kapag ka pinag-usapan ang paglalakbay ni Jesus papunta sa Capernaum, mamaya makikita natin sa talatang 21, hindi ganun kalapit ang nilakbay ni Jesus. Isama pa natin na nung kapanahunan nila, makikita natin na sa paglalakbay ng ating Panginoong Jesus ay hindi siya gumamit ng anumang sasakyan. Okay, yung tinutukoy kung sasakyan ng kanilang kapanahunan, maaaring asno, kabayo o baka. Ibig sabihin, yung paglalakbay na ginagawa ni Jesus ng kanilang kapanahunan ay sa pamamagitan lamang ng kanilang mga paglakad. Ang ibig sabihin, kapag pinag-usapan natin ang paglalakbay ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi biro yung ginawa niya, at isama pa natin na hindi biro yung ginawa niyang paglalakbay para puntahan ang babaeng Kananeyang ito. At sa pagka pinag-usapan natin, actually, yung babaeng Kananeya ay hindi malaman kung ano yung kanyang citizenship kasi nasa boundary ng dalawang lugar yung kanyang titirhan. Okay, dito po sa ating pag-aaral, ang Ebanghelyo ayon kay Mateo ay nagpapakilala kay Jesus bilang hari ng mga Hudyo, no? Bilang hari ng mga Hudyo. Ibig sabihin, kapag pinakilala siyang bilang hari ng mga Hudyo o ang Mesiyas, mahalaga na i-trace back natin o mahalagang i-trace back kay David at kay Abraham ang kanyang angkan sa chapter 1. Siguro, kung sa Ebanghelyo ayon kay Lucas ko ito nabasa, hindi ako magtataka. Kasi ang audience ni Mateo ay mga Hebreo o para sa mga Hudyo. Pero kung ito ay nabasa ko, hindi kasi mababasa itong kwento na ito doon sa aklat ng Lucas. Pero kung kay Lucas ko nabasa itong kwento na ito, hindi ako magtataka dahil para kay Lucas, si Jesus ay tagapagligtas ng lahat ng tao. Okay, bakit ko po sinasabi? Kasi iba yung audience ni Mateo. Ang audience ni Mateo ay pawang mga Hudyo. So, kaya hindi natin mababasa yung kwentong ito kay Lucas. Kasi ang audience naman ni Lucas, pagkatingnan natin yung Ebanghelyo, makikita natin na si Jesus, ang kanyang audience, so yung itinuturo niya para sa kaligtasan ng tao ay para sa lahat ng tao. So, kaya yung genealogy ni Jesus ay umabot hanggang kay Adan at ang ministeryo ni Jesus ay karaniwan sa mga ordinaryong tao, lalo na sa mga kababaihan. Mahalaga po iyon, lalo na sa mga kababaihan. Linggo ng kababaihan natin, kaya ang kumantay, kababaihan, kaya ito po yung pinili kong sermon. Bagamat may mga pangako ako sa inyo, magsisiri sana ako, pero tinitingnan ko din yung ilang mga pangailangan. Ikalawa, kung susundan natin ang istorya, makikita natin na siya lang ang sinadya ni Jesus sa lugar na iyon. No? Ang sinadya ni Jesus sa lugar na iyon ay ito lang babaeng Kananeyang ito. Ibig sabihin, naglakad si Jesus ng may 40 kilometro. Mas malayo pa kung tayo ay maglalakad mula sa Sapampalay hanggang San Fernando, Pampanga, 40 kilometro. Tama ba ako doon sa mga nagdadrive at sanay sa Waze? No? Ganun kalayo. Pero iyon ay nilakad lang ni Jesus. Ilang oras kaya kung maglalakad tayo rito, no? Mula dito, papuntang San Fernando, Pampanga? Siguro matagal-tagal din yun. Pero kaya-kayang lakarin ng maghapon yung 40 kilometro. Medyo malayo. Ano? Kasama siguro yung jogging, medyo mabilis. Ano?
malayo yung kanyang lakarin. Kaya sa Mateo 15:21 sabi, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Malamang sa Capernaum. Si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Pagkatapos, nang mapagaling niya ang anak na babae ng Kananeyang ito, sa talatang 20, ganito naman ang sinabi, pagalis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nang mapagaling niya, yung anak na babae ng Kananeyang ito, ay nagbalik na siya doon, bumalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon at naupo roon. Sa tala ni Marcos, doon si Jesus ay dumaan pa sa Sidon, papunta sa lawa o dumaan sa lawa ng Galilea. Ikatlo, ang babae ay isa sa dalawang taong sinabihan ni Jesus na napakalaki ng pananalig. Yung isa, yung kapitan ng sundalong Romano na may sakit ang alipin. So yung lahat ng ito ay mayroong kinalaman doon sa may sakit. Pero ang nakagugulat, mga kapatid, dito, nung sabihan ni Jesus, itong dalawang tao na ito, na napakalaki ng kanilang pananalig, sabihin natin sila ay hindi kabilang, kasi nga sila ay mga hentil. Pero ang mas nakakagulat dito, sa talang ito, nung pagsabihan ni Jesus si Pedro, na napakaliit ng iyong pananalig. Okay. Yung dalawa na hindi Hudyo, sinabihan ni Jesus na napakalaki ng pananalig. So, sa pagpapatuloy natin, kapag nag-research tayo, merong isang alagad, o madalas, sabihan niya yung kanyang mga alagad na napakaliit ng inyong pananalig. Mahalaga ito, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Ano ang meron sa dalawang ito para sabihan sila ni Jesus na napakalaki ng kanilang pananalig? Sino nga ba si Jesus sa harap ng isang desperadang ina na nakatira sa hangganan ng Tiro at Sidon at ng oras na iyon ay nasa hangganan din ng kanyang buhay dahil sa anak na may karamdaman. So nasa hangganan ng kanyang buhay yung babae at yung kanyang anak na mayroong mabigat na karamdaman. Para sa pagbubulay-bulay natin ngayong umaga, nais kong dalhin kayo sa isang katotohanan na ang babaeng Kananea na ito ay larawan din ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pagbubulay-bulay natin sa buhay ng babae, ay sasalaminin natin si Jesus at ang mapagmahal na tagapagligtas. Una, she faced rejection, but her faith remains strong. Sa Bible Odyssey, sabi diyan, some have noted that the woman's status as a woman, Gentile, and foreigner would render her triply marginalized, especially as compared to the other two groups who appear in chapter 7 of Mark's Gospel. Ibig sabihin, yung pong kalagayan ng babaeng ito, ng isang inang ito bilang babae, bilang hentil at dayuhan, ay nalalagay sa kalagayan ng tatlong beses na ulit na binanggit na siya ay nasa laylayan. Isama pa natin yung usapin ng marginalized. At kahit sa atin, sa panahon natin ngayon, ay malaki ang usapin pagka tayo ay dumarating sa ganitong mga pag-uusap. Ibig sabihin, kung iahambing doon sa dalawang grupo na lumitaw sa chapter 7 sa aklat ng Ebanghelyo ni Marcos, 3 strike ang naranasan ng babaeng ito sa kanyang encounter sa ating Panginoong Hesukristo. Una, sabi diyan, ngunit gapotong may ditumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay, sunod ng sunod sa atin. Okay, hindi ko na ilagay na. Sa verse 23, matapos niyang humingi ng tulong kay Jesus, ay ganito po ang mababasa natin. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo
at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Nabubwisit na yung mga alagad sapagkat ang babaeng ito ay patuloy na lumalapit kay Jesus. Pero ang sinasabi ng Scripture, gaputok man ay hindi tumugon si Jesus. Mga kapatid, kung meron man kayong napapansin na mga bata dito, okay sa akin yan. Kung medyo nakikita nyo nag-iingay, okay sa akin. Kesa naman walang bata. Mas okay na sa akin yung may bata na naglalakad dyan. At least nakikita ko na may bata. Kesa naman wala tayong bata sa loob ng iglesia, baka dumating ang panahon, sisihin tayo ng Panginoon, nasan ang mga bata? Bahagi yan ng ating simbahan. At ayokong dumating yung panahon na sisihin ako, lumalapit nga sa iyo yung mga anak ko, hindi mo pinapansin. Kaya iintindihin at uunawain. Ang pakiusap ko lang, huwag kayong madidistract, sa akin kayo titingin. Sa akin lang kayo titingin. Ako lang muna focus ninyo. Kasi ako yung nagsasalita. Okay. Strike 1 yon. Ikalawa, nakialam na ang mga alagad tungkol dyan. Sila nakiusap kay Jesus, kaya sabi ng Panginoon, pwede bang pakinggan nyo na o pagbigyan nyo na siya? Pero ang sagot sa kanila ni Jesus eto, sa verse 24. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. Pagka po sa seminaryo pinag-uusapan itong talatang ito, ang pumapasok na usapin dyan, bakit ganun si Jesus? Bakit niya sinabi na sa mga tupang naligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo? Kasi sa pasimula pa lamang, ang plano, madadaanan natin ito no, sa New Testament survey. Actually, doon sa New Testament survey na pag-aaral natin, hindi lang New Testament survey na ipapasok na rin natin yung NT1 at saka yung New Testament 1 at saka yung New Testament 2. Kasi, ang plano talaga ng Panginoon sa sanlibutan, ang maging pastor ng sanlibutan, ang mga taga-Israel. At ang plano niya, pagkatapos niyang iayo sa mga taga-Israel na ito, sila ang hahayo sa buong panig ng sanlibutan. So katulad lang namin na hindi tayong lahat ay tinawag na maging pastor, mayroong mga tao talaga na tinawag na maging pastor, pero hindi nangangahulugan na iba yung tinitingnan sa pinagmamasdan ng Diyos. Kundi ang sinasabi lang sa atin ng Panginoon, ito yung mga tao na pinili ko para magministeryo sa inyo. So ganun lang po ang ibig sabihin kung bakit sinabi ng Panginoon. Actually, si Jesus mismo nagsalita dyan, sumagot si Jesus sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinusugo. Strike 2, nakakadalawa na yung babae. Ikatlo, nang magmakaawa at lumuhod sa harap ni Jesus ang babae, sumagot si Jesus. Sabi niya, eto, verse 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. O sa ibang salin, ang ginamit ay aso. Ang sinasabi niya, yung pagkain ay na nakagayak doon ay para lamang doon sa kanilang mga anak. Pero may sagot ang babae dyan na sabi sa ibang salin, ang mga aso man ay may karapatan sa mga mumong nalalaglag sa ilalim ng dulang ng Panginoon. So strike 3 ang naranasan ng babaeng ito. Sa baseball, dapat sana kapag naka-strike 3 na siya, sino naglalaro ng baseball dito? O sino nakakaintindi ng baseball? Kayo rin, dahil naglalaro kayo. Pag strike 3, ano na ang kunon? Out. Out ka na. Hindi ka na pwedeng maglaro. No? Kumbaga sa boxing, knockout ka na. No? Out ka na dun sa labanang iyon. Dapat sana ay out na siya. Dapat sana tumigil na siya sa kasusunod at pakikiusap kay Jesus. Pero sa halip na magpatalo ay humirit pa siya. Sa halip na magpatalo, sa halip na sumuko, humirit pa siya. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo at noon di gumaling ang kanyang
anak. Mga kapatid, na-experience nyo na ba sa buhay natin ito, yung nakikiusap ka, hindi ka pinapansin ng iyong kausap, mga kapatid. Pagka po may kumakausap sa inyong tao, ibig sabihin, kapag kinausap kayo ng tao, nagbibigay siya ng panahon para kausapin ka, bigyan niyo po siya ng pansin. Hindi po tama na kinakausap ka, pagkatapos ay hindi mo pinapansin. Sa pagtingin ng maraming tao, kabastusan po yon. Kaya po pagka kinausap kayo, bigyan ninyo ng pansin yung kumakausap sa inyo. Na-experience na po ba niyo ito? Yung nakikiusap ka pero hindi ka pinapansin, yung halos naglulumuhod ka na pero baliwala lang sa kausap mo. Napakasakit po nun. At kung sakali mang mangyayari sa atin ito, malamang ay dahil may nagawa tayong mali sa kapwa natin. Kaya hindi ka pinapansin. Pero itong babaeng ito, walang mali na ginawa. Wala siyang mali na ginawa, wala din siyang mali na ginawa sa ating Panginoong Hesukristo. Pero may mahalagang itinuturo sa atin ito. Na si Jesus ay na-reject din natin. Katulad ng babaeng Kananea, ni-reject siya. 3 beses siyang ni-reject ni Jesus. Pero hindi siya tumigil. Kaya nga yung pamagat ng ating sermon, kapag ka ang Diyos ay tila tahimik, ay hindi dapat tayo sumusuko doon sa katahimikan ng Panginoon na nararanasan natin. Reject man siya, pero hindi siya tumigil. Hindi siya sumuko. Sa buhay nating ito, si Jesus ay na-reject din natin, katulad ng babaeng Kananea. Wala din siyang kasalanan sa atin. Walang kasalanan si Jesus sa atin. Pero dumating yung mga pagkakataon sa buhay natin na nire-reject natin siya. Pero tayo mayroong kasalanan sa Kanya. Sa halip, ang ginawa ni Jesus sa kabila ng pang-reject natin sa Kanya, minahal niya tayo. Kaya nga sa John 3:16, ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa kabila ng pang-reject natin sa Kanya, patuloy pa rin natin siyang tinatanggihan. Patuloy pa rin natin siyang hindi pinapansin sa ating mga buhay. Sa paanong paraan, Pastor? Sa paanong paraan na tinatanggihan natin siya, hindi natin siya pinapansin sa ating mga buhay? Una, sa hindi natin pagsunod sa Kanyang mga utos. Sa di pagsunod sa Kanyang kalooban. At sa katigasan ng ating mga ulo. Kung minsan hindi natin pinapansin ang mga bagay na ito. Pero kapag ito ang nangyayari na ginagawa natin sa harap ng Panginoon, iyon ay isang rejection. Nire-reject natin ng Panginoon sa kabila ng iniyo-offer niyang pagmamahal sa atin. Sa kabila ng ibinibigay niyang pagpapahalaga sa atin. Kuminsan mga kapatid, no? Para na akong, hindi nyo na maintindihan. Siguro mga kasing edad ko, naintindihan yung para na akong sirang plaka rito. Yung bang CD, nagpapaulit-ulit din. O sino kagamit ng CD rito sa kanilang kotse? Pagka ibinala mo yung CD, nagpapaulit-ulit din ba? Hindi. O, plaka lang talaga. No? Para na ako sirang plaka ko minsan. Sa patuloy na pagpapaalaala sa inyo na dapat nating sundin ang Panginoon, dapat nating sundin yung Kanyang mga utos, dapat nating sundin yung Kanyang kalooban sa atin. At every time na hindi natin ginagawa mga bagay na ito, mga kapatid, hindi lamang siya nire-reject natin. Hindi lamang nararamdaman ng Panginoon yung pang-reject natin sa Kanya, bagkus nasasaktan ng Kanyang kalooban. Yung nga katulad ng introduction ko kanina. Sa tuwing tayo po ay lumuluha dahil sa mga kabiguan, sa pangungulila, hindi winawalang kabuluhan ng Panginoon yung ating mga luha. Bagkus yung luhang iyon ay iniipon ng Panginoon at itinatala niya sa Kanyang mga aklat.
Katulad ng naksulat sa awit 56:8, iyong isinaysay ang aking paglalagalag. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong sisidlan. Hindi ba nasusulat sa iyong aklat? Lumuluha siya. Pero hindi natin yun binibigyan ng pansin. Pero ang Diyos, kapag tayo ay lumuluha sa kabila ng mga kabiguang ating nararanasan, iniipon ng Panginoong ito ang ating mga luha at Kanya itong itinatala sa Kanyang aklat. Ano ang ibig sabihin? Mahalaga yung lahat ng ating mga kabiguan sa Panginoon. Pero sana, katulad ng Kananeyang ito, hindi tayo tumitigil sa pagtawag sa Kanya, sa pananalig sa Kanya. Hindi natin idinadamay ang simbahan kapag nakakaranas tayo ng kabiguan. Kadalasan kasi, kapag nakakaranas tayo ng kabiguan, nadadamay pati ang simbahan. Bakit ko po sinasabi ito? Sa aking mga karanasan, lalo na sa mga kabataan, sa mga naging destino ko ng mga simbahan. O bakit hindi ka dumalo nung Sunday? Ako, napapasin po ninyo mga kapatid. Pagka hindi kayo dumalo, tinatanong ko, ba't hindi ka dumalo nung Sunday? Di ba? Nakukulitan ho ba kayo sa akin? O natatakot kayo sa akin pagka hindi kayo dumalo? Kung dadaan kayo dito at nakita niyo pasalubong ako, doon kayo dadaan sa kabila. O kung hindi man, doon dadaan sa kabila. Di ba parang ganun na yung, parang ayaw ninyong natatanong. Ako naman ay nagtatanong lang. Ako naman dahil po yun sa pagmamahal at pagmamalasakit ko sa inyo. Kasi wala namang ibang magpapaalala sa inyo kung hindi ang inyo pong pastor. Kundi ang inyo pong pastor. Itong babaeng ito, yung babaeng Kananeya, 3 beses na nireject. Pero hindi siya tumigil. Sa mga destino ko, pagka ang mga kabataan, kahit young adults, pagka nagkaroon ng problema, damay ang simbahan. O kapatid, o Chanson, ba't hindi ka dumalo ko nung isang linggo? Pastor, nag-break po kasi kami nung girlfriend ko. Nag-break silang mag-girlfriend, pati yung simbahan. Idinamay. Pati yung Diyos. Idinamay, hindi dumalo ng ilang linggo. O sumama ang loob. Sumama ang loob kay pastor. Sumama ang loob sa mga predikador. Sumama ang loob sa isang kapatiran. O, ba't wala ka nung Sunday? Pastor, sumakit ang kalooban ko sa mga binitawang salita ni pastor. Idinamay ninyo pati simbahan. Mga kapatid, ang Diyos ba ang nawalan? Si pastor ba ang nawalan? Ang mga predikador ba ang nawalan? Hindi. Kayo ang nawawalan kapag ang simbahan ay idinadamay ninyo sa inyong mga kabiguan. Pero sa lahat ng kabiguan na yan, sa lahat ng mga pagluha natin, ang sinasabi ng Scripture, niipon ng Diyos, yung ating mga pagluha, inilalagay sa isang butelya, inilalagay sa kasaysayan ng Panginoon, sapagkat ang bawat pagluha natin ay mahalaga sa Diyos. Katulad ng babaeng ito, na bagamat 3 beses na nireject ng ating Panginoon, hindi siya tumigil sa pagtawag sa Panginoon. Kumusta po? Kapag dumarating sa atin yung rejection. Tandaan ninyo hindi tayo nire-reject ng Panginoon. Marahil yung nangyayari sa atin ay bahagi ng pagsubok niya sa atin bilang isang mananampalataya. Marahil yung nangyayari sa atin, bahagi ng pagtingin niya kung hanggang saan tayo mananatiling matapat sa Kanya sa kabila na kung minsan parang hindi natin nararamdaman na tinutugon ba ng Diyos ang ating panalangin. Bakit? Sapagkat nakakaramdam tayo ng Kanyang pananahimik. Amen? Kaya pagka may rejection, huwag tayong susuko, huwag tayong bibigay agad. Napakahina naman natin. Hindi tayo mahihinang nilalang. Parang palabas. Ano yung mga palabas na yon? Si Goku ba yun? Hindi tayo mahihinang nilalang. Tayo ang malalakas na nilalang sa lupang ito. Bakit? Ang kasama natin ng Diyos.
Kaya nga si Pablo, doon sa mga naging karanasan niya, ano sinasabi ni Pablo? Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Jesus na nagbibigay ng lakas sa atin. Alam niyo kung ano background? No? Nakaranas si Pablo ng matinding kahirapan sa buhay. Alam niyo yung puno ng redwoods, tumatagal siya, mahaba ang buhay niya ng kulang-kulang o mahigit 1,000 taon at tumataas siya ng mahigit na 300 talampakan. Gaano kataas kaya yon? Ilang palapag kaya yung 300 talampakan? Ang isang palapag, ilang talampakan yan? 12. So pagka 300 talampakan, sige, wag na kayo may tatanungin yung itong mga anak ni Pastor Lino magagaling sa math. Okay. Pero alam nyo, yung redwoods, hindi pwedeng mabuhay na nag-iisa siya. Tutubo siya, pero mamamatay agad siya. Kaya sa US, pagka nakakita ka ng redwoods, marami sila. At ang sabi doon sa pag-aaral, yung redwoods, hindi malalim ang ugat. Mababaw lang. Pero ang ugat ng redwoods, pagka magkakatabi sila, magkakadikit, nagkakapit, nagkahawak kamay sila. Kaya matatag sila. Ano man yung bagyo at mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, kaya nilang tumayo. Kaya hindi mabuhay ang redwoods pagka nag-iisa siya, madali siyang mamatay. Ganon tayo nilalang ng Panginoon. Ganon tayo magkakaugnay. Ganon tayo nagkakapit-kapit, bisig, bilang mga anak ng Panginoon. Natutuwa ako kapag yung mga bawat kapisanan sa kanilang mga Bible study, nagpapalakasan sila. Nagpapasanan tayo ng mga dalahin sa buhay. At ang simbahang ito, hindi para sa matutuwid na tao. Ang simbahang ito, bahagi din yung tinatawag nating mga makasalanan. Meron bang matuwid sa lupa? Bakit bumababa sa Diyos? Bakit ba ang Kristo natin ay nagkatawang tao? Ano sabi sa Roma 3:23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mahalaga na nagkakapit-kapit kamay tayo. Kaya mahalaga na nagpapasanan tayo ng dalahin. Ititiwalag ko sa simbahang ito, kapag kami nabalitaan ako, na pinapalayas ninyo, pinapaalis ninyo ang isang miyembro sa simbahang ito. Wala tayong karapatang magpaalis ng isang miyembro kahit na ano pa ang kanyang kalagayan sa buhay. Sapagkat tayo ay naririto para pakinggan natin ang salita ng Diyos at mamuhay tayo nang hindi sumusuko. Di ba napakaganda nung naririnig natin yung salita ng Panginoon? At yun yung ginawa ng babaeng Kananea. Sa kabila ng 3 strikes siya, hindi siya sumuko sa Panginoon. Napakito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ang advantage natin. Hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Ipinapako nga siya sa krus Bagamat alam natin na yun talaga ang mangyayari sa kanya kasi tubusin niya tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang kagandahan, naging pabor sa atin ng Diyos. Nung hindi siya tanggapin, pinaranas ng Panginoon na tayo ang unang tumanggap sa Kanya, kaya nga magpasa hanggang ngayon. Mas malaki yung porsyento ng mga hentil kaysa sa mga Hudyo ang nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. At marami pa rin mga Hudyo ang naghihintay sa first coming ng ating Panginoon. Samantalang tayo, ang hinihintay natin, ang ikalawa ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, she faced discrimination but kept pressing on. Naging word of the day na rin yung mga salitang iyan. Nung panahon ng ating tagapagtatag ng ating iglesia, sa kalagayan ni Obispo Nicolas Zamora at ng ang grupong Ang Katotohanan, nakaranas sila ng matinding diskriminasyon. At dahil doon, napili sila na ihiwalay ang Yemilip sa isa sa grupo ng mga Metodista. Naging word of the day na rin yan, yung salitang diskriminasyon sa panahon ng pandemya. Maraming tao o may mga kapatid tayo na na-discriminate, nilalayuan at talagang hindi nilalapitan
kahit na suspecha pa lang na may COVID siya. Tayo man siguro, dumating man din sa atin yun, no? yung medyo nararamdaman may COVID siya, medyo lalayo tayo. No? Pero yung salitang diskriminasyon, naging karanasan ito ng babaeng Kananea. Mahirap yung nadidiscriminate at nilalayuan. Wala itong iniwan sa babaeng Kananea na pinagbubulay-bulayan natin ngayon. Bakit? Siya ay isang hentil. Ang tingin sa isang hentil ng mga Hudyo ay mga aso. Katulad ng binanggit natin kanina. Tuta. At para sa mga Hudyo, ang mga aso ay marurumi. Ngayon hindi na. Ang aso, itinatabi pa sa higaan. Yung anak ko, may alagang aso. Pero sabi ko sa kanya, oy, kahit na yan, araw-araw mo nililiguan, huwag mo itatabi sa higaan mo yan. Kasi hikain siya yung Japanese Spitz, di ba, mabalahibo po. Ngayon, ang alaga niya, American Bully, na malaki pa sa kanya. Hindi na nga makalakad Unti-unti dahil sa hamak niyo, madaling araw iiyak. Madaling araw, 4:00, babangon yun. Kung hindi siya babangon si King. Bibigyan ng pagkain para lang tumigil sa pag-iyak. Yung mga alanganing oras. Ngayon, ang aso, iba na ang kalagayan. Di ba mayroong nag-viral, yung aso ay pinalitan ng diaper, doon sa palitan ng diaper ng bata. Hindi naman tama yun, mga kapatid. Ako, nagmamahal din ako sa aso, pero hindi naman siguro tama. Pero, pagka kinumpara yung aso nung kanilang kapanahunan, pero yata para ngayon, magkaiba, no? Yung hindi na asong gala ang tawag, aspin. Asong Pinoy na. Pero dati ano ba tawag natin doon sa asong? Askal. Sa amin sa Bataan, pag sinabing askal, pulutan yan. Di ba, nung araw, no? Pag narinig yung askal, ba kayo, Ted? Pag narinig yung askal, pulutan yan. Meron nga sa amin, nalibing na. Ilang oras na pag nalibing? 30 minutes pa lang, kung kaya nyo. Bibili kong beer. Hinukay. Tinorch. No? Kadiri. Tapos kiniskis na ganun yung balahibo. Nakita ko maya, nagiinom na. Kilawin pa yung... Ano ba yan? Diba? Pero nung kanilang kapanahunan, ang tingin ng mga Hudyo sa aso ay madumi. Itinataboy. Pwede nilang sipa-sipain ang mga askal, pero ngayon bawal na raw tawagin aspin na. Napanood niyo yung bomb sniffing dog nitong nakaraan? Yung nag-viral din, no? Dahil may pumutok sa isang basurahan yata yung sa Tondo, may namatay, so pinaimbestigahan. Yung bomb sniffing dog, nung maamoy, nakita puro ribs. Hindi ko alam kung anong klaseng aso yun Anong aso yun? K9 di ba? K9 yata grupo yun, no? Basta aso. Basta aso, hindi. Ako, alam ko lang aso, kung ano yung alaga ni Shen at saka ni King. So, nag-viral, sabi, parang hindi pinapakain, pinapaamoy ninyo, ang bigat-bigat ng trabaho. Tapos, ang daming dumating na mga pagkain dun sa aso na inaalagaan ng isang pulis. Ganun kamahal nila ang aso. Pero nung panahon nila, madumi ang tingin nila sa aso. At gustong-gustong ikinukumpara ng mga Hudyo yung kanilang sarili sa mga hentil. Kasi nga, ang tingin nila sa mga hentil ay mga aso. Gustong-gusto nila kinukumpara yung kanilang mga sarili sa mga hentil kasi sinasabi nila, mas banal sila sa mga hentil. Parang banal na aso, santong kabayo. Ang mga hentil ay walang bahagi sa pangako ng Diyos. Sa verse 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Para bang sinasabi, sa mga tupang naligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Okay, pinaliwanag ko na yan.
Yun yung priority ng Panginoon. Pero nagbago yun. Kaya sa John 3:16, sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iniisip ng mga Hudyo, sa kanila lang yung mga blessing. At yung mga hentil ay hindi. By the way, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, kabilang tayo sa mga hentil. Dahil lahat ng hindi Hudyo, ang tawag doon ay hentil. Lahat ng hindi Hudyo ng kanilang kapanahunan, ang tawag doon ay aso. Discrimination din ang tawag doon. Discrimination din ang ginawa ng mga pinuno ng relihiyon ng kanilang kapanahunan kay Jesus. Kinikilala si Jesus bilang isang guro, bilang isang rabboni, bilang isang rabbi sa maraming pagkakataon ng kanyang ministeryo. Pero sa mga eskriba o guro ng mga Hudyo, outcast siya. Kasi sa kasaysayan, sa church history, maging sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, pwede ka lamang tawaging rabboni o pwede ka lamang tawaging rabbi kapag ka ikaw ay naka-uniform. Merong damit na pagkakakilanlan sa isang rabbi. Samantalang si Jesus, nung nagtuturo siya, ang suot niya yung pangkaraniwang kasuutan lamang. Kaya pagdating doon sa mga guro ng mga Hudyo, outcast siya, hindi siya po pwedeng kilalaning rabbi. Pero meron ako nabasang libro, doon sa sinabi niya, isa daw sa bahagi ng pagtawag kay Jesus kung bakit siyang tinawag na rabbi, dahil may isang pagkakataon na siya ay nakadamit ng isang damit na kasuutan ng isang rabboni, ng isang eskriba ng mga panahong iyon. So kaya kinilala si Jesus, pero ako hindi ako masyadong kasi alang masyadong tala sa banal na kasulatan. Of course siguro sa kanila sa history ng mga Hudyo, mayroong mga pagkakataon, mayroon silang mga naitala. Pero sa banal na kasulatan wala tayong mababasa na ganun. Ulitin ko, para sa mga eskriba o guro ng mga Hudyo, outcast siya. Hindi siya kabilang, hindi siya kasama. Sa mga pinuno ng relihiyon at ng pamahalaan, kapag katingnan siya, banta siya sa seguridad ng simbahan at sa seguridad ng gobyerno noong mga pagkakataong yon. Kaya nung ang ating Panginoon Jesucristo, nung pumasok siya sa Jerusalem, nung nakasakay siya saan siya nakasakay nung pumasok sa Jerusalem? Donkey. No? Nakasakay siya. Pag-akyat na pagpasok niya doon sa lugar na yon, merong isang grupo doon na kung tawagin ay mga silots. Itong mga silots na ito yung po pwede natin ikumpara sa Kabataang Makabayan, pwede natin isilang ikumpara sa Gabriela, pagdating sa Congress sila yung Makabayan Block na tinatawag. Tama ba ako, Ate Mira? Makabayan Block. No, sila yung mga makabayan. So pagdating nila, pagpasok na Jesus sa Jerusalem, nung araw na yon, nalaman agad ni Jesus na pupuntahan siya ng grupo ng mga silots. Pupuntahan siya lang ng mga aktivista. Kasi naniniwala itong mga silots na ito na pwede nilang maging leader si Jesus para pangunahan na ang mga silots na ito, itong mga Hudyo na ito, para mapalaya yung kanilang bayan sa pagkakaalipin sa bansang Roma. So, sa 2 Korinto 5:21, sabi, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Okay, nakikiusap ako sa mga Sunday school teacher, wag na kayong mag-notes. Gumawa din po ako ng lesson, nila siguro na ipahayag ni Ate Sally. Meron pong ibibigay na lesson sa inyo, doon sa CE. Naigawa na rin po natin ng lesson. By kapisanan po yung ginawa natin. Dahil dito, si Jesus ang naging tagapagligtas natin. Dahil sa rejection na ginawa sa Kanya, pero sa simula pa lang mga kapatid, ang plano ng Panginoon kung bakit siya nagkatawang tao para sa ating lahat. Of course, ang priority niya muna, yung mga Jewish people, kasi ang gusto niya, ito ang magpapastor sa buong sanlibutan. Ikatlo, she loved her child enough to fight for her.
Masasabi natin yung lahat ng ginawa ng ina ay dahil sa laki ng pagmamahal niya sa kanyang anak. May sakit ang kanyang anak. Dahil gusto ng ina na makalaya mula sa kapangyarihan ng masamang espiritu, kasi ang sakit ng kanyang anak hindi naman ketong. Hindi naman yung mga physically na sakit. Ang sakit ng kanyang anak, matagal nang inaalihan ng masamang espiritu. Kaya, gano'n na lamang ang pag-ibig niya sa kanyang anak. Gusto niya, of course, lahat ng magulang dito, kahit nga itaya, kapalit ng buhay ng isang magulang para sa kagalingan ng kanyang anak. Kaya minsan, may mga lumalapit sa akin. Pagka may sakit yung kanilang anak, sana, ang panalangin nila, Pastor, sana sa akin na lang po ibinigay ng Panginoon yung sakit ng aking anak. Huwag na lang sa aking anak. Yun yung love nung ating mga ina sa atin, mga anak. Yung pagnanasa niya na mapagaling yung kanyang anak. Pero, nilait, diniscriminate, kinainisan ng mga alagad, hindi pinansin ni Jesus ang pakiusap, di ba? 3 beses na hindi pinansin ni Jesus yung pakiusap ng babaeng Kananeya ito. Binaliwala ang babae. Pero hindi siya sumuko dahil mahal niya ang kanyang anak. O, segue lang ako sandali mga anak. Sa lahat ng mga anak dito. Tandaan ninyo, walang makahihigit sa pagmamahal ng nanay ninyo sa inyo. Kung minsan kami mga tatay, medyo hindi kasintindi ng pagmamahal sa kanilang mga anak. Pero ang nanay, matindi ang pagmamahal ng inyong mga nanay sa inyo. Lahat titiisin ng mga nanay. Lahat titiisin. Pati katigasan ng mga ulo ninyo. Kung minsan, pati katigasan ng mga ulo ninyo, inaabsorb ng mga lola ninyo. Mga kapatid, akala nyo nagbibiro ako. Huwag niyong palawigin yung mga anak at mga apo ninyo. Yung cellphone, nakamamatayan dahil sa radiation. Para tumahimik yung mga anak, anong iabot ninyo? Cellphone. Ano sa research ngayon? Umiikli ang buhay ng tao dahil sa radiation na nalalanghap o pumapasok sa mga anak ninyo. Kasi ayaw ninyo ng umiiyak. Pero ayon sa pagsisiyasat, ang pag-iyak ng bata ay nakalalakas ng katawan. Sinasabunutan mo na yan. Marunong na ba mag-cellphone yan? Mga kapatid, tiisin ninyo. Sabi ko kay Shine, pagka kinasal kayo, yes sir, sabi ko, dapat may apo na ako after 3 months ha. Kasi gusto ko na rin, kasi kay Ernie, parang gusto mo na rin magkaapo kay Ernie ha. Ako gusto ko na magkaapo. Gusto ko nang magkaroon ng isang ministeryo na katulad ng kay Cesar. Apostolic Ministry. Pero ang pangako ko sa anak ko, pero wag kang umasa na katulad ng ginagawa ng mga lolo't lola ngayon, gagawin ko sa anak mo. Mas masarap na ibigay sa mga anak kung papaano silang matututo sa buhay. Yung cellphone, nakakaikli ng buhay ng bata, pero yung pag-iyak, nakakahaba ng buhay yan. Sa mga ina din, alam kong mahal niyo mga anak niyo. Abay, tigilan niyo yung pagkain ng milk tea, pag-inom ng milk tea. Alam niyo, yung pinagmumulan pala nung sa mga bata na ganong sakit, milk tea, yung sugar. Di ba? Mga kapatid, kung mahal ninyo yung mga magiging anak ninyo, ba ngayon pa lang mag-practice na kayo. Kawawa yung mga anak ninyo. Okay, mga anak, mahal tayo ng ating mga nanay. Kaya nga kuminsan, yung nakikita ko para bang yung pagmamahal ng nanay sa kanilang mga anak ngayon, I'm sorry, kaplastikan.
Ba't natawa kayo? Bakit? Pastor, bakit kaplastikan? Kasi, sinasabi kong kaplastikan, kung ano yung masama sa bata, yun ang ibinibigay ninyo. Tapos, nagugulat pa tayo, no? O, isa pa to, no? Kabibigay nyo ng cellphone. Hindi nyo na makausap ng Tagalog yung anak ninyo. Kasi kay Peppa Pig, di ba? Natututo na ng English kahit na hindi nyo tinuturo. O natutuwa tayo. Kaya pagdating na nag-aral, bobo sa Pilipino. Tama ba? Ang gagaling sa English pero napakabobo sa Pilipino. Yan, pagka ganyan ang usapan, tuwan-tuwa kayo, pero pagka malalim na spiritual, seryoso kayo. Parang hindi ko kayo makausap. Kung mahal ninyo ang mga anak ninyo, mga kapatid, huwag niyong palawigin. Sana katulad tayo nung ina. Sabagay, pastor, nung panahon naman ng kaniniyang yan wala namang cellphone, wala namang ganito, no? O, tumatango si ate, tangoan tayo ng tango. Ewan ko sa inyo. O, di ba? Kung minsan sumasakit ang ulo natin, bakit? Kasi tayo nagkaroon ng problema sa ating mga anak. Kung minsan naiinis tayo, bakit? O pastor, ba't kayo lang? Late pastor yung mga anak ko, tulog pa sino nagpalawig? Tayo! Mga kapatid, uulitin ko sa inyo to. Hindi ako laban kung gumigimi kayo ng Sabado. Bahagi yan bilang tao. Bakit? Yung 5 days na trabaho, pastor, pero mga kapatid, nagiging masama yan pagka dinadamay nyo na ang Diyos. At sinasabihin nyo, mas mabuti na pastor yung dumadalo kaysa. Diba? Late lang naman pastor pero dumadalo pa rin naman. Okay, mga kapatid, ang laging tinitingnan ng Panginoon sa atin ang puso. Dahil sa pagmamahal ng babaeng ito sa kanyang anak, binaliwala niya ang lahat kahit na diniscriminate siya, inalipusta siya, at halos hindi siya makilala. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Namuhay siya na parang isang alipin para sa atin, hinubad niya ang lahat ng karapatan ng pagiging Diyos sa atin, di ba? Kung discriminated yung babaeng Canaanea, ganyan din ang naging karanasan ni Jesus. Para lamang abutin tayo. Para lamang magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng paborito nating, madalas nating banggitin sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Discriminated yung babae. Tinanggihan ni Jesus 3 beses. Pero hindi siya nagpatigil. Linaban niya yung kanyang pananampalataya. Nilaban niya yung kanyang paniniwala kay Jesus. Ganon din si Jesus. Discriminated siya. Ipinako, ano ang sabi ng banal na kasulatan dyan? Siya'y niluran nila sa mukha at pinagsusuntok. Sinampal naman siya ng iba. Kay Jesus ginawa yan. Niluran siya ng ilan, piniringan, at pinagsusuntok. Kasabay ng wikang, hulaan mo nga kung sino ang sumuntok sa'yo. At pinagsasampal siya ng mga banal. Yan ang karanasan ni Jesus. Yan ang ginawa ni Jesus dahil sa pag-ibig niya sa atin. Pero kumusta tayo sa ating relasyon kay Jesus? Hindi, malapit na akong matapos. Sa Lucas 22:34, Jerusalem, 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 pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Pero paano nating ibinabalik yung pagmamahal sa Panginoon? Pwede kaya akong tumawag ng isa para lang matanong kung paano nating ibinabalik ang ating pagmamahal sa Panginoon? Wag na lang. Baka mapahiya ako. Hindi kayo tumayo. Paano natin ibinabalik? Kapatid, simple lang naman ang pagbabalik ng pwede natin gawin sa pagmamahal sa Panginoon. Ibalik natin sa Kanya yung nararapat. Oras. Hindi naman 1 linggo hinihingi niya. Oras nga lang
Pero kadalasan, kapag hindi natin binibigay yung ating hinihingi sa Kanya, nire-reject natin siya. Kapag ka ang Diyos ay tila tahimik sa iyong mga panalangin, sa iyong mga kahilingan, hanggang kailan ka nagiging matigas, matatag sa iyong paglapit sa Kanya, na sa kabila ng nangyayari sa iyo, hindi mo siya tinitigilan. Binabaliwala ba natin siya? Hanggang kailan natin siya tatanggihan? Kung si Jesus ay lumakad ng malayo para abutin yung babaeng Kananea, ganun din ang ginagawa niya sa atin. Lumapit din tayo sa Kanya ng may buong pananampalataya. Huwag tayong tumigil sa paglapit. Kahit na parang walang tugon, kahit pa may mga sagabal, kahit pa may diskriminasyon, dahil sa bandang huli, sasabihin niya rin sa atin, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. Panalangin ko sa Panginoon, mga kapatid, na sa kabila ng mga nagiging karanasan natin, na parang tila tahimik ang Diyos para sa atin, huwag tayong susuko. Sapagkat kahit kailan, hindi tayo iniwanan ng ating Panginoon. Pagpalain tayo at lagi nating maranasan ang kabutihan, ang kapayapaan, at higit sa lahat, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa magandang mensahe na inyong pinabot sa amin. Ngayon po ay dadako na tayo sa paghahandog. Nalilikumin na kapatid na Desiree Beron at kapatid na Kathleen Simignano, Estrella. Pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Tayo pong lahat ay tumayo, awitin po natin ang paghahandog. Matanggap yaring handog ng pusong may loob, pagpalain kaming lubos sa ngalan ni Jesus.
Para po sa basbas sa mga sumapit sa karawan, anibersaryo ng kasal at mga natatayong pasasalamat, inaayahan po sa harapan para po mabasbasan ng ating mga manggagawa. Kasabay ng awiting Mabuhay, Mabuhay. Mabuhay, mabuhay ang awit namin. Masaya ang pusong dumadalangin sa Diyos Ama na lubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan kay Kristo na laging nagmamahal. Panginoong Diyos, tunghayan po ninyo ang inyong mga anak na ngayon ay nakadulog sa trono ng iyong biyaya upang kilalanin ang iyong mga pagpapala na natatanggap ng bawat isa sa kanila at bawat isa sa amin. Marahil, Panginoon, yung iba sa kanila ay sumapit sa kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, katugunan sa panalangin, at iba't ibang uri ng mga pagpapasalamat. Ang aming pong panalangin, Panginoon, tanggapin po ninyo ang kanilang mga pagpapasalamat na ito at marapatin mo sa aming pagpapatong ng kamay sa ulo ng aming mga kapatid. Ang maranasan nila ay ang basbas na nagmumula sa iyo. Awitin po natin ang doxology. Alhatid papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal na antanan mga nilalang. Amen. Siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalulatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Amen. Amen.
Awitin po natin ang hymn recessional sa bilang 325 sa aming pagwawakas. Sa aming pagwawakas ng payapang pagsamba, salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyong biyaya sa tuwina at sa dakilang pagsinta. Sa ganang biyaya na ipinagkaloob, tinatanggap naming malugod. Ang katumbas nito'y aming paglilingkod hanggang buhay ay malagot. Kami ay ingatan, huwag mong hihiwalayan sa gawain at paglalakbay. Muli mong samahan sa iyong sambahan, sa ngalan ni Jesus lamang. Kaluluwa naming kusang inihahandog sa iyo, Ama, ng buong lugod. Sa muling pag-awit at aming pagluhod, kami patnubayang lubos. Amen. Maraming salamat po sa matapos sa ating gawain. Nais po nating i-welcome si kapatid na Eufen.